Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi lahat ng ways niya is for our own good. It's all for us. Kahit na makasalanan tayo, ginagawa niya ang lahat para sa atin. Siya ang kumakausap sa atin, lumalapit sa atin, nagpapadala siya ng kanyang mga prophets, pinadala niya si Jesus para sa atin, para gumising tayo, malaman natin na mahal niya tayo. Tsaka nagpapasalamat din ako kay Jesus Christ dahil si Jesus Christ, wala siyang itinira para sa sarili niya. Binigay niya lahat kay Almighty Father. At binigay niya lahat kay Almighty Father. Ibig sabihin nun, ibinigay na rin niya lahat para sa atin. Kaya na kay Jesus and ang power and authority ibinigay ni Almighty Father. Dahil sa mabuti si Jesus, gaya ng tatay natin. Mapagmahal si Jesus, maawain, gaya ng tatay natin. So yung ugali ni Almighty Father, ganoon din yung ugali, characteristics ni Jesus. Kaya kailangan tayo rin na mga anak niya maging kagaya ni Jesus para maging kagaya rin tayo ng tatay natin. Maging malinis tayo. Kaya tinuturuan niya tayo. Kaya very patient si Almighty Father sa atin. Kasi inaantay niya tayo. Hindi natutuwa si Almighty Father pag isa sa atin ay napupunta sa Hades. Hindi natutuwa si Almighty Father. Nalulungkot siya. Kaya nga tayo nga ang ginagamit ni Satan para malungkot si Almighty Father. Dinadala ni Satan ang mga kaluluwa sa impyerno para malungkot si Almighty Father, para saktan si Almighty Father. Kaya ang dapat natin gawin para hindi tayo malungkot, lagi natin nakakausap yung tatay natin, mag-pray tayo at magbabasa ng Bible. Kahit kayo sa sarili niyo magbasa kayo ng Bible. Huwag na kayo magbasa ng iba. Huwag na kayo magbasa ng ibang mga books. Bible ang babasahin. Kahit na yung mga books ng mga tao na Christian, huwag nyo na rin basahin. Kasi kung talaga ang mga sinulat nila ay galing sa salita ng Diyos, pareho lang din, no? So, saan na tayo magbabasa? Dito na sa source. Sa source tayo. Di ba? Lagi kang gusto natin source. Yung pinaka main source. Anong main source? Ang Bible. Yung morality ng tao, ano ang main source nun? Ang Bible. Yung law, yung pinaka main source nun, Bible. Pagmamahal sa kapwa-tao, di ba? Kaya nga may batas tayo na bawal pumatay, o hindi pwedeng pumatay ng tao, hindi pwedeng magnakaw, kasi nauna yun na ilagay dito sa Bible, inutos ni Almighty Father yon. So lahat ng mga magaganda na mga batas galing sa Bible. Except, gaya nga na nabasa natin, may mga taong perverted, iniiba nila ang batas. Tinatanggal nila si Almighty Father sa society. Ini-exclude nila ang Creator, si Almighty Father. Kaya ang nangyayari ngayon sa buong mundo, magulo. Kaya nga walang peace. Hanggat hindi si Jesus Christ ang namumuno sa atin, walang peace, walang magaganap na peace. So last time binasa natin was Ezekiel chapter 16. Yung pagmamahal ni Almighty Father sa atin.
na tayo ay pinanganak na madumi, pangit, walang pag-aari, no? Pero si Almighty Father, siya nag-bless sa atin. Siya nabigay sa atin ng hininga. Hiningahan niya tayo para mabuhay tayo. Bless niya tayo. Naging maganda tayo. Naging matured tayo. Nagkaroon tayo ng talino. Nagkaroon tayo ng lahat ng bagay galing kay Almighty Father, no? Lahat blessing ni Almighty Father. Lahat ng nakikita ninyo na mga bagay sa mundo na to na nagagamit natin galing kay Almighty Father. Pero ang nangyari ay iniwan natin siya. Naging tayo, traitor tayo, binitray natin siya. Naging mayabang tayo. Akala natin, dahil nakukuha natin ang mga bagay sa mundo na to, akala natin tayo na ang may-ari, kontrolado natin ang buhay natin, kasala tayo, marami tayong mga sinirang buhay na tao, marami tayong sinira rin natin ang tiwala sa atin ni Almighty Father. Nang dahil sa kaswapangan, gusto natin lahat nasa atin na. Nanggamit tayo ng tao. Ginamit din natin yung kanyang mga blessings sa atin para makapanira ng ibang tao. Ganun ginawa natin. Pero, in the end, dito sa Ezekiel chapter 16, ang sabi ni Almighty Father, magkakaroon ng covenant. Establish ulit ni Almighty Father ang covenant. Yung kontrata sa atin. Para makilala natin na tayo ay walang ari-arian dito sa mundo. Para maging aware tayo. Maalala natin yung pinanggalingan natin. At sino ang pinanggalingan natin? Si Almighty Father. Kasi kinalimutan natin siya dahil sa mga karangyaan ng mundo na to, dahil sa pera, dahil sa mga alahas, dahil sa kayamanan, kinang ng mundo na to na bulag tayo. Pero gagawa si Almighty Father ng paraan para kilalanin ulit natin siya. Tatanggalin niya lahat ng mga bagay na pinagmamalaki natin. Ano ba yung mga bagay na pinagmamalaki natin? Physical beauty, kayamanan, yung health natin, katalinuhan. Lahat tatanggalin ni Almighty Father yun. Dahil yun sa kasalanan. Para malaman natin na tayo, tao tayo, galing sa alikabok. At kaya lang tayo nabubuhay dahil kay Almighty Father. Kaya kung napapansin niyo habang tumatanda tayo, no? Habang tumatanda tayo, yung katawan natin nagde-deteriorate, yung mind natin, yung katalinuhan natin nababawasan, yung eyesight natin hindi na ganoon kalinaw ang mata natin. Yung iba nagkakasakit. Kasi yun ang way ni Almighty Father para bumalik tayo sa Kanya. Malaman natin na tao lang tayo. Mortal tayo. Hindi tayo makapangyarihan. Ang makapangyarihan si Almighty Father. Kaya, ibabalik ni Almighty Father sa atin yung covenant. Gusto niyo ulit tayong kausapin. Para magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Ginagawa ni Almighty Father na way yun. Yung pain na nararanasan natin, yung heartaches na nararanasan natin, kahit na hindi ka tumanda or hindi ka magkasakit, may mga pain and heartaches ka nararamdaman na in your heart.
gagamitin ng Almighty Father yun para manikluhod tayo sa tatay natin, bumalik tayo sa Kanya. Malaman natin na mahina tayo at yung kalakasan natin, galing lahat yung kay Almighty Father. Wala tayong maipagmamalaki. Kaya nga dito nakalagay sa Ezekiel chapter 16 verse 63, that you may remember and be ashamed and never open your mouth anymore because of your shame when I provide you an atonement for all you have done, says the Lord. I will provide you, or I provide you an atonement for all you have done. Magsisisi ka, sabi ni Almighty Father. Para mamalaman mo na ako ang Lord. I will establish my covenant with you, sabi ni Almighty Father. So dito tayo sa Ezekiel chapter 17. Binabasahan ko kayo ng Bible, ha? Maliwanag na maliwanag. Hindi ako teacher, ha? Hindi ako motivational speaker. Hindi ko kayo minamotivate, no? Binabasahan ko kayo ng Bible. At kung gusto nyo, you read the Bible on your own also. Ask God's guidance. Magbasa tayo ng Bible. Mag-pray. Kausapin natin yung tatay natin. Madididig lang natin ang boses ng tatay natin kung hihingi tayo ng tawad sa Kanya. Kasi gustong-gusto niya tayo kausapin. Gustong-gusto ni Almighty Father i-reveal ang sarili niya sa atin. Ipinakilala sa atin ni Jesus Christ, si Almighty Father. Kaya si Jesus Christ, inilalapit tayo kay Almighty Father. Kaya magpasalamat tayo kay Jesus Christ. At dahil sa inilapit na tayo ni Jesus Christ kay Almighty Father, so tayo naman ngayon, kakausapin natin yung tatay natin, pero hindi rin narinig ang boses. Hingi tayo ng tawad, magmamakaawa tayo. Dahil punong-puno ng pagmamahal yung tatay natin para sa atin. Kaya nga, di ba nabasa natin, ang dami ng kasalanan, kinalimutan natin siya, pero gusto pa niya ni Almighty Father na mag-establish ng covenant. So dito no, dito sa sinulat ni David, sa Psalm chapter 8 verse 4 to 8. What is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? For you have made him a little lower than the angels, and you have crowned him with glory and honor. You have made him to have dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet, all sheep and oxen, even the beasts of the field, the birds of the air, and the fish of the sea that pass through the paths of the seas. Sabi ni David, anong meron sa tao na bakit mahal na mahal mo siya, binigyan mo siya ng opinion sa buong mundo. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. Kaya pupurihin natin lagi yung tatay natin. Dahil binigyan niya tayo ng importansya kahit galing tayo sa alikabok. Lagi niya tayong iniisip. Laging tayo. So dito tayo sa Ezekiel chapter 17. And the word of the Lord came to me, saying, Son of man, pose a riddle and speak a parable to the house of Israel. So yung parable ay allegory din to, no? Yung parang ikino-compare mo or ikino-kumpara mo, figures of speech.
So, si Jesus Christ, gumagamit siya ng figures of speech, allegory or parable. So, Almighty Father dito, sinabi niya kay Ezekiel. Mahirap ang ginagawa ni Ezekiel, no? Kasi tayo, binabasa natin yung salita ni Almighty Father kay Ezekiel. So, si Ezekiel mismo, yung first hand na unang nakarinig ng salita ni Almighty Father, ang mahirap yung ginagawa niya. Kasi tayo, binabasa natin, nahihirapan tayo. No? Nasasaktan tayo. And the word of the Lord came to me, saying, Son of man, pose a riddle, and speak a parable to the house of Israel, and say, Thus says the Lord God, a great eagle with large wings and long pinions, full of feathers of various colors, came to Lebanon and took from the cedar the highest branch. So ito yung parable, no? Or allegory, or ikinukumpara, no? Na may isang great eagle na may mga malaking pakpak at long pinions. Malaki ang mga feathers, tsaka full plumage, full of feathers of various colors, came to Lebanon and took from the cedar the highest branch. So may isang eagle, makapal yung kanyang pakpak, balahibo, full of feathers, iba-iba ang kulay. Maganda yung eagle. Malaki at maganda yung eagle. Nagpunta siya sa Lebanon at kumuha siya ng cedar sa pinakatuktok na branch. Kinuha yun ng eagle. He cropped off its topmost young twig. Young twig, so ibig sabihin bagong sibol na twig, galing sa pinakamataas na branch ng isang cedar. Cedar tree. He cropped off its topmost young twig and carried it to a land of trade. He set it in a city of merchants. Then he took some of the seed of the land and planted it in a fertile field. He placed it by abundant waters and set it like a willow tree. So itinanim ng eagle, great eagle, yung branch ng cedar. Yung batang branch ng cedar. Sa isang magandang lugar, na magandang taniman, fertile field. At abundant in waters, kasi kailangan ng puno ng tubig, di ba? And set it like a willow tree. And it grew and became a spreading vine of low stature. So lumaki yung cedar tree. Nagkaroon ng vine, its branches turned toward him, but its roots were under it. So yung mga branches matataas, no, tumaas, pero yung mga ugat nasa ilalim. So it became a vine, brought forth branches and put forth shoots. So maganda ang kinalagyan ng cedar kasi ang ganda ng lupa na dun siya itinanim. So verse 7. But there was another great eagle, pero may dumating na namang isang malaking agila with large wings and many feathers. Malaki rin ang pakpak at marami ring mga balahibo. And behold, this vine bent its roots toward him. Pero ang nangyari, yung itinanim na cedar, yung root nun, or yung vine nun,
At yung root ay pumaling, tumingin sa eagle. Pero nung una, ang nagtanim isang great eagle na maganda, di ba? Pero may dumating na isa pang eagle. Nung nakatanim na siya sa maganda ng lugar, may dumating na naman isang eagle at kinuha na naman siya. Nakuha ng bagong dating na great eagle yung attention ng puno and stretched its branches toward him from the garden terrace where it had been planted. Binetray ng puno ng cedar yung unang eagle. Kasi yung bagong dating na eagle, mas dun siya pumaling. From the garden terrace where it had been planted, that he might water it. It was planted in good soil by many waters to bring forth branches, bear fruit, and become a majestic vine. So dun sa kinatatayuan ng puno na yon, maganda ang kanyang kalalagyan, pero pumaling siya sa bagong dating na eagle. Verse 9 says, "Thus says the Lord God, will it thrive?" Yayabong ba siya? Magiging abundant ba siya? Magbo-blossom ba siya? Magpo-flourish ba siya? Magpo-prosper? Magsasucceed ba? Yung puno na yon na lumipat sa bagong dating na eagle. Kasi may ang una na nagtanim sa kanya, di ba, yung eagle na malaki. May dumating na isa pang eagle. So sa pangalawang eagle siya pumaling. Pinili niya yung pangalawang eagle, yung puno na yon. Ngayon, ang tanong ni Almighty Father, will it thrive? Will it succeed? Will it prosper? Will He not pull up its roots, cut off its fruit, and leave it to wither? All of its spring leaves will wither, and no great power or many people will be needed to pluck it up by its roots. Behold, it is planted. Will it thrive? Will it not utterly wither when the east wind touches it? It will wither in the garden terrace where it grew. Ano ibig sabihin nun? Mamamatay yung puno na itanim. Maganda nung una ang kanyang kinalalagyan, no? Pero nung dumating yung pangalawang eagle, ano ang ginawa ng pangalawang eagle? Will he not pull up its roots, cut off its fruit, and leave it to wither? All of its spring leaves will wither, and no great power or many people will be needed to pluck it up by its roots. Verse 11, moreover, the word of the Lord came to me, saying, say now to the rebellious house, sabi ni Almighty Father, do you not know what these things mean? Alam niyo ba, naintindihan niyo ba ang ibig sabihin nito? Yung parable na sinabi ni Almighty Father tungkol sa isang great eagle na kumuha siya ng shoot or bagong sibol na vine sa isang puno at itinanim niya sa ibang lugar na mas fertile ang land, maraming tubig. Ngayon may dumating na isang eagle, no? Mas pinili ng puno yung bagong dating na eagle. Pero yung bagong dating na eagle, anong ginawa sa kanya? Hindi siya inalagaan. Will he not pull up its roots, cut off its fruit, and leave it to wither? All of its spring leaves will wither. At ang mangyayari sa puno na yon ay mamamatay. Mawi-wither ang kanyang mga dahon. Hindi siya mamumunga. Hindi magta-thrive. Hindi magiging abundant. Hindi magsasucceed. Tell them, indeed the king of Babylon went to Jerusalem and took its king and princes and led them with him to Babylon. Ito ang sabihin mo sa kanila, sabi ni Almighty Father. Naintindihan niyo ba kung ano ibig sabihin nito?
Sabi niya ni Almighty Father kay Ezekiel. Ang sabi naman ni Almighty Father ulit, sabihin mo sa kanila, indeed, yung king ng Babylon pumunta sa Jerusalem, kinuha ang mga kings and princes and led them with him to Babylon. Inihahalin tulad ng yung great eagle na maganda ang kulay, no? Unang great eagle sa king of Babylon na nagpunta ng Jerusalem, nagpluck siya ng mga bagong magagandang parte ng puno at itinanim niya sa ibang lugar. So ang ginawa nitong king of Babylon, kinuha niya yung mga kings and princes and led them with him to Babylon. So itinanim sa magandang lugar. So ito positive ang ibig sabihin ng Babylon dito, ha. And he took the king's offspring, made a covenant with him, and put him under oath. Pati yung mga tao, lahat ng tao, nakipag-covenant, gumawa ng covenant ng kontrata or salo. And put him under oath. He also took away the mighty of the land. Pati yung mga magagaling na mga tao, kinuha din ng Babylon, ng king of Babylon, dinala sa kanyang lugar. That the kingdom might be brought low and not lift itself up. But that by keeping his covenant, it might stand. Kaya nakipag-covenant ang king of Babylon sa mga kings and princes ng Jerusalem para gumanda yung Babylon. Kaya may covenant, nakipagkasundo. Okay? So, nung dumating yung isang eagle, sa verse 15, but he rebelled against him by sending his ambassadors to Egypt, that they might give him horses and many people. Will he prosper? Will he who does such things escape? Can he break a covenant and still be delivered? So ito yung pagdating ng pangalawang eagle. So verse 15. So nung una, inayos yung Jerusalem ng king of Babylon, nakipag-covenant. Okay, magandang usapin, nag-flourish, nag-succeed, maganda ang trato, maganda ang buhay. Ngayon, nung dumating yung naging rebelde ngayon, no? Kasi sa kasundo sa ambassador ng Egypt, yung bagong dating na eagle. Ano ngayon ang mangyayari? Will he who does things escape? Makakatakas ba? Can he break a covenant and still be delivered? Pwede ba niyang sirain yung covenant pero maging maayos pa rin ang buhay niya? As I live, says the Lord God, surely in the place where the king dwells, who made him king, whose oath he despised, and whose covenant he broke with him in the midst of Babylon, he shall die. So, ito ay isang betrayal. No? Yung parable the Almighty Father, yung Babylon, ginawang maganda, yung kings and princes, yung buhay nila naging maayos. Inihahalin tulad, no? Pero alam naman natin yung Babylon sa Book of Revelation, hindi maganda yung Babylon kasi naging corrupt. Pero dito, ang ginawa naman ng Babylon, maayos naman ang pagkakatrato sa mga tao para mag-flourish ang Babylon. Pero dahil nga nagbetray sila, no? Nagbetray yung mga tao. Mas pumaling sila or mas pinili nila yung Egypt, nakipagkasundo sila sa Egypt. So ito ay isang betrayal, no? Alam naman natin na ayaw ni Almighty Father ng betrayal at ng mga rebelde at yung harlotry. So, ito ay isang example ni Almighty Father, kaya nga parable. Naintindihan natin, no? Kaya parable ito. Harlotry to, ibinenta mo yung sarili mong dignidad, kahit na binigay na sa iyo ang lahat, ibinenta mo ang iyong pagkatao
para lang sa kakarampot na makukuha mo. Ito ang ibig sabihin nito. As I live, says the Lord God, surely in the place where the king dwells, he who made him king, whose oath he despised, and whose covenant he broke with him in the midst of Babylon, he shall die. Mamamatay siya. Hindi siya magpa-prosper dahil sa naging rebelde siya, nagbetray siya. Ayaw na ayaw ni Almighty Father ang rebelde. So dito na tayo sa verse 17. Nor will Pharaoh with his mighty army and great company do anything in the war when they heap up a siege mound and build a wall to cut off many persons. Ito nabanggit si Pharaoh. Ang ibig sabihin ng Pharaoh kasi ay pride, no? Kahit mayaman ka, dumating na ang Pharaoh, tutulungan ka, kung ang pinagmamalaki mong pinagmamalaki mo, mga naipon mong kayamanan, symbolism to, no? Kagaya ng sabi ko, figures of speech, Pharaoh, okay? Ang sinisimbolize ng Pharaoh ay kayamanan, yung pride mo, yung kagandahan mo, yung katalinuhan mo. Kahit meron kang lahat nun, kahit nandun pa yung army, powerful, hindi ka pa rin magpa-prosper. Since he despised the oath by breaking the covenant and in fact gave his hand, still did all these things, he shall not escape. Hindi ka makakatakas sa pagiging rebelde mo. Kahit nakasama mo pa ang Pharaoh, kahit sino pang pinakamayaman, pinakamakapangyarihan, naging makapangyarihan ka, naging mayaman ka, naging famous ka, hindi makakatakas. Pag ikaw ay isang rebelde, nagrebelde tayo kay Almighty Father, trinidor natin siya, nagbetray tayo sa Kanya. Ano ba yung klase ng, baka magtatanong kayo, hindi ko naman binibetray si Almighty Father, hindi ako nagtatridor sa Kanya. Pag nagkakasala tayo, binibetray natin siya, iniiwan natin siya. Hindi, religious akong tao. Lagi ako nagdadasal. Pag nagsisinungaling tayo, binibetray natin si Almighty Father. Kasi, ang kasinungalingan, hindi yun kay Almighty Father. Hindi, nagkonti lang akong kumuha ng bond paper sa office. Nagnakaw ka. Ginamit mo yung bagay na hindi sa'yo. So, pag nanakaw yon. So, pag nagnanakaw ka, kasalanan yon, we are betraying our Father. Pag nagchichismis ka ng mga tao, naninira ka ng mga tao, we are betraying our Father. Alam naman natin na ang kasalanan, no, nagsisimula yan saan? Sa kasinungalingan. Una, maliit lang yan. Kasinungaling. Konti lang ang sinungaling. Tapos dadami na yung sinungaling mo. Tapos pag nagsinungaling ka na, ay pwede naman palang magsinungaling. Dagdagan ko kaya yung kasalanan ko. Magnanakaw naman ako ngayon, pero konti lang na nakawin ko. Nung konti na ninakaw, nakalusot ako, baka pwedeng malaki na. Makikipag-deal na ako sa isang malaking kumpanya para dumami na ang pera ko. Naging ka na, sakim ka na, ganid ka na, greedy. Pag naging greedy tayo, we are betraying our Father. So ito yon, betrayal ito. Itong tinuturo ni Almighty Father sa atin. Dito sa Ezekiel chapter 17. Nakadugtong din ng Ezekiel chapter 16 na betrayal din yon, na blines tayo, pinaganda tayo, pero kinalimutan natin siya. So ito rin yon yung inihahalin tulad, kaya nga parable, para ibinigay ni Almighty Father para maintindihan natin. Walang makakatakas kay Almighty Father. Yung mata ni Almighty Father, exact siya.
Kung hindi man nakita ng kapwa-tao mo yung ginawa mo, o yung ginawa natin, hindi man nakita ng kapwa-tao natin, nakalihim. Kay Almighty Father, walang malilihim. Therefore thus says the Lord God, as I live, surely my oath, which he despised, and my covenant, which he broke, I will recompense on his own head. Pagbabayaran niya. Yung covenant na inayawan niya, yung oath na kinainisan niya, pagbabayaran natin lahat ng mga kasalanan na ginawa natin. Kasi kung on our own, we will never get to heaven. On our own. The only way to heaven is through Jesus Christ. Kaya lang tayo mapapatawad ni Almighty Father. Verse 20, I will spread my net up over him, and he shall be taken in my snare. I will bring him to Babylon and try him there for the treason which he committed against me. Treason, betrayal, unfaithful act. Traidor. So, lahat ng kasalanan, betrayal yun kay Almighty Father. Kasi si Almighty Father is full of love, full of compassion, full of mercy, full of holiness. He's pure. He's clean. Walang katitingin na kadumihan. Kaya nga nung dinescribe siya ni Ezekiel chapter 9, nag-glow si Almighty Father because of His holiness. Pati na rin yung kanyang mga 4 living creatures, yung mga cherubim, nag-glow din kasi yun ang creation niya, Almighty Father. Verse 21, all his fugitives with all his troops shall fall by the sword, and those who remain shall be scattered to every wind. And you shall know that I, the Lord, have spoken. Kaya magkakalat lahat. Pag nagalit ako, pag nagsalita ako, kakalat lahat. Walang matitira. Pag nagalit si Almighty Father, giba lahat. Binibigyan tayo ng warning ni Almighty Father. Sinasabi niya yung ugali niya. Hindi niya sinusugarcoat. Hindi siya nagsasalita ng mga politically correct words. Diretso magsalita yung tatay natin. Kasi there's no sense in using politically correct words. Why should we use it? Kasi kaya lang naman tayo gumagawa ng mga nagsasalita ng mga politically correct words para may hindi tayo masaktan na ibang tao. Pero ang tatay natin, sinasaktan natin. Ipokrito tayo. Ayaw natin makasakit ng kapwa-tao, pero tatay natin sinasaktan natin. Ayaw natin magsalita ng brother, mali yan, sister, mali yan. Pero yung tatay natin, sinasaktan natin kasi hindi natin tuturuan yung kapwa-tao natin. Pag napunta sa impyerno, yung tao na hindi natin sinasabihan ng mali, ng tama, hindi natin pinagsasabihan na mali ang kanyang ginagawa. Cargo natin yun. Responsibility natin yun. Sabi ni Almighty Father, di ba, nabasa natin? Hindi, baka kasi sabihin niya, nagmamagaling ako, gano'n. Ang importante rin, nasabihan natin. Kausapin ng maayos. Pwede kang magsalita ng maayos.
ng may pagmamahal, ng masasabihan mo ng tama yung kapwa-tao natin. Kasi takot na takot tayong masaktan yung kapwa-tao natin, pero yung tatay natin, sinasaktan natin. Ang kapal ng mukha natin. Verse 22. Thus says the Lord God, I will take also one of the highest branches of the high cedar. Sabi ni Almighty Father, kukunin ko din ang isa sa mga highest branches ng high cedar, and set it out. I will crop off from the topmost of its young twigs a tender one, and will plant it on a high and prominent mountain. Naintindihan naman natin siguro to, di ba? Ha? Na si Almighty Father, kukuha rin siya ng highest branches ng high cedar. Sa pinakatuktok na high cedar, kukuha siya ng branches. At siya ngayon, ikakrop niya yon, tatanggalin niya yon, itatanim niya yon on a high and prominent mountain. Naintindihan na natin ito? Ibig sabihin nito? Establish the Almighty Father ang kanyang kingdom. Yung highest branches, si Jesus Christ. Isa-set up niya sa prominent mountain, sa kingdom. Kaya nga ang bibigyan ni Almighty Father si Jesus ng kingdom. Si Jesus Christ ang magre-reign kasama ang mga faithful followers of Christ. On the mountain height of Israel I will plant it, and it will bring forth boughs and bear fruit and be a majestic cedar. Magiging fruitful, magiging maganda, mayabong, prosperous, successful ang pagtatanim ni Almighty Father sa highest mountain or prominent mountain. Under it will dwell birds of every sort. In the shadow of its branches they will dwell. Magiging pahingahan yung puno na yon ng mga iba-ibang klaseng mga ibon, at magmamumunga yon, madaming bunga. It will become a majestic cedar, kingdom ni Jesus Christ. Binigay ni Almighty Father ang power and authority kay Jesus Christ. Kaya nga si Almighty Father, siya ang magtatanim kasi siya ang mag-establish ng kingdom ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ang mamuno together with the faithful followers of Jesus Christ. Under it will dwell birds of every sort. In the shadow of its branches they will dwell. And all the trees of the field shall know that I, the Lord, have brought down the high tree and exalted the low tree. Naintindihan niyo to? Yung mga matataas na puno sa field or sa parang, malalaman nila na ibinababa ko ang mga matataas na tree or prideful people. Ibinababa ko ang mga prideful people, mga mayayabang, mga walang respeto. At itinatayo ko o tinatatag ko o itinataas ko ang mga low tree, mga nagpapakumbaba, nagpapasakop kay Almighty Father. Dried up the green tree, yung mga green tree na nagyayabang na green sila, na prosperous sila, ida-dried up ko yon, sabi ni Almighty Father, and made the dry tree flourish. Yung mga faithful kay Almighty Father, hayaan niya maging mag-flourish. I, the Lord, have spoken and have done it. Nakita niyo, have done it. Ginawa ko na. Sabi ni Almighty Father, it's a done deal already. Pag nagsabi si Almighty Father, gawa na, tapos na.
Powerful yung tatay natin. Kaya ipagmalaki natin siya, ipagyabang natin siya, ipagmalakasan natin, ipagsigawan natin, ako, follower ako ni Jesus Christ. Mahal na mahal ako ni Almighty Father. At darating si Jesus Christ sa appointed time by our Father, appointed time set by our Father. At yung kingdom ni Jesus, it will never end. And yung inheritance natin sa last days na kukuha natin, ibibigay sa atin ng tatay natin, tsaka ni Jesus Christ. Hindi ko naintindihan to, ngayon ko lang din naintindihan. Sabay-sabay tayo nag-aaral, no? Sabay-sabay natin nakikilala si Almighty Father, yung kanyang salita, sabay-sabay. Dahil dati, wala naman nagtuturo sa atin ng ganito. Hindi naman tayo tinuturo ba kayo? Pero time na para malaman natin. Kasi hinahanap natin si Almighty Father. Time na para malaman natin. Lahat-lahat ng mga sinabi ni Almighty Father. Time na. Ezekiel chapter 18. Ituloy natin, ano? The word of the Lord came to me again. Kinausap na naman ni Almighty Father si Ezekiel. Hindi ko alam kung itong si Ezekiel nakakakain pa ba to, dahil napaka-powerful ni Almighty Father. Kinukuha ni Ezekiel yung kanyang strength kay Almighty Father. Kasi kung hindi niya kukunan ng strength kay Almighty Father, manghihina itong si Ezekiel. Kailangan pa ni Almighty Father si Ezekiel para isulat ito, para malaman natin yung mga gustong sabihin ni Almighty Father para sa atin. So verse 18, the word of the Lord came to me again saying, what do you mean when you use the proverb concerning the land of Israel, saying, the fathers have eaten sour grapes, and the children's teeth are set on edge. Ito ay proverb, no? Concerning the land of Israel. Dati. As I live, says the Lord, you shall no longer use this proverb in Israel. Tatanggalin na itong proverb na to, na the father have eaten sour grapes and the children's teeth are set on edge. Kasi itong proverb na to, or kasabihan na to, ibig sabihin ito, kung ano ang kasalanan ng tatay, sasaluhin ng anak. Ito ibig sabihin nitong proverb na to. Ngayon sabi ni Almighty Father, hindi na yon applicable. Tatanggalin ko yon as I live. Dahil buhay ako. Hindi nyo nagagamitin ang proverb na to sa Israel or sa atin. No? Kasama na tayo rito. Hindi lang ito ang country ng Israel or yung ancient Israel or yung dating Israel. Kasali tayo dito. Behold, all souls are mine, sabi ni Almighty Father. Lahat ng souls. Kaya nga wala tayong pag-aari. Kahit katawan natin, hindi natin pag-aari. Kaya yung sinasabi ng, di ba narinig natin, my body, my rules. So, alam mo ba, ilan ba ang hibla ng buhok mo? Yung mga nagsasabi ng my body, my rules, o kung yung body mo, rule mo, ba't nabuntis ka? Tapos magpapa-abort ka. Kung rule mo, bakit ka nabuntis? Body mo pala yan ikaw pala may-ari. Ba't ka nabuntis? Di ba? Hindi nag-iisip yung mga tao, no? Basta lang makasalita. Kung talagang sa iyong katawan yan, ba't ka nabuntis? Ayaw mo palang mabuntis. Katawan mo yan, di ba? O sinasabi mo, your body, your rule. O ba't hindi, ano nang rule na nangyari sa'yo? So hindi mo body yan. Dito pa kausap ko. So, yung body natin, hindi sa atin to. Hiram lang natin to. Yung buhay natin, hiram natin to. Kahit yung soul natin, hindi sa atin. Yung hininga nga, hindi sa atin. Ibinigay lang sa atin ng Almighty Father.
Lahat ng mga bagay na meron tayo, hiram lang natin to. Wala tayong madadala, wala tayong pag-aari kahit ano. Katalinuhan, kagandaan, hindi sanggaling lahat yung kay Almighty Father. Oh, itong suklay na to, akin ba to? Hindi rin to akin. Bigay ito ni Almighty Father, pinapahiram lang niya dahil darating ang time, masisira rin to. Yung mga ganong tipo ba? Naintindihan niyo ba ako? Itong damit ba na to, akin to? Hindi, pinahiram lang sa akin, hinihingi ko lang to kay Almighty Lord. Sometimes, sabi ko, Lord, wala na akong damit eh. Nasabihin sa akin ng Almighty Father, tumingin ka doon sa damitan mo, di ba ang dami doon? Like, oo nga, Lord. Hindi ka naman lumalabas ng bahay, magbibili ka naman ng mga damit. Opo, pero bibigyan kita ng damit, sabi ni Almighty Father. Oh, pinagmamalaki ko yung tatay ko. Yun ang sabi niya sa akin. Kaya wala tayong pag-aari. Lahat hihingin natin sa tatay natin. Example, no, may trabaho ka. Hindi, may trabaho ako. Independent ako. Hindi ako dependent kahit kanino. Kapag nagsara na yung trabaho mo, anong mangyayari? So, dependent tayo. Dependent tayo kay Almighty Father. Walang totoong independent na tao. Hindi, may business ako. Independent ako. Pag nagsara yung business, mawala nag-patronize ng business mo, ano na mangyayari? Sa isang iglap, kayang tanggalin ni Almighty Father mga pagmamalaki natin. Hindi, matalino ko. Sa isang iglap, magkaroon ka ng amnesia or magkasakit ka. Ano man pagmamalaki mong katalinuhan? Hindi, maganda yung kotse ko. Pag isang iglap, bahain yung kotse mo, ano na? Wala din. Lahat tayo, no? Kaya wala tayong magmamalaki. Kahit yung kaluluwa natin. Behold, all souls are mine. The soul of the Father as well as the soul of the Son is mine. At yung anak na soul, akin din, sabi ng Almighty Father. Soul who sins shall die. Pero ang mga soul na nagkakasala ay mamamatay. Ibig sabihin ng mamamatay, second death. In Hades. Nakalagay ito sa Bible, no? Shall die. Ngayon, gusto nyo ba politically correct words ang gagamitin natin? Unalive kasi ang ginagawa nilang politically correct words eh. Bakit natin pagagandahin? Pinagaganda natin mga pangalan pero yung buhay natin sira naman, bulok ang pagkatao natin. Ang galing natin, di ba? Hipokrito tayo. Kadumihan ang ginagawa natin pero yung mga bagay gusto rin pagandahin ng mga salita para mapagtakban, para kunyari malinis tayo. Kasinungalingan ni Satanas. Verse 5, but if a man is just and does what is lawful and right, if he has not eaten on the mountains, ano yung sabihin ng if he has not eaten on the mountains? Hindi siya mayabang, hindi siya prideful, nor lifted up his eyes to the idols of the house of Israel. Ano yung lifted up his eyes to the idols? Wala siyang sinasamba na graven image, wala siyang sinasamba na ideology, wala siyang sinasamba, hindi niya sinasamba yung sarili niya, o kung sino pa man, no? Yun yung nor defiled his neighbor's wife, hindi siya naghahangad ng mga bagay na hindi kanya, nor approached a woman during impurity, hindi siya gumagawa ng mga bagay na ikadudumi niya. Okay? Kasi hindi lang ito yung meaning, ibig sabihin, di ba binabasa natin ito, pero hindi lang ito yung meaning nito. Merong mas malalim pa, kaya ini-explain ko, no? Baka kasi sabihin nyo, hindi naman ako nagde-defile ng neighbor's wife ko eh. Hindi ko naman kapitbahay yun. Hindi yon, kundi naghahangad ka ba ng baka bagay na hindi naman sa'yo, pero hinahangad mo, lust of the eyes yon, okay? Hinahangad mo yung kotse, kailangan magkaroon ako ng ganung kotse, kailangan magkaroon ako ng ganung bahay, by hook or by crook, no?
Mang-scam ka para magkaroon ka ng bahay, mangloloko ka sa business mo, kung ano-anong gagawin mo para, hindi, legal naman. Legal nga pero ang dami mong sinaktang tao. Nor approach a woman during impurity, or pag may mens daw ang babae, hindi ka lalapit. Pero ang sa ngayon, ang ibig sabihin nito, hindi tayo gagawa ng mga bagay na ikadudumi natin. If he has not oppressed anyone, wala siyang sinasaktang tao, hindi siya nag-aabuso ng ibang tao, but has restored to the debtor his pledge, pero ginagawa niya ang dapat niyang gawin, ang responsibility niya, bilang sa society, ginagawa niya. He has robbed no one by violence, hindi siya nagnanakaw sa society, hindi siya nagnanakaw ng idea, hindi siya nagnanakaw ng kung ano-ano pa man. But has given his bread to the hungry. Hindi lang to bread to the hungry, not given bread to the hungry, but yung nagbibigay ka, hindi lang bread, no, kundi nagbibigay ka ng support. Okay? Support, not necessarily financial support, moral support, ganon, or advice, tumutulong ka sa mga tao, nagbibigay ka ng anong tawag doon, ng counseling, ganon, ha? And covered the naked with clothing. Hindi, wala kang ikahihiya. Hindi ka kahiya-hiya. If he has not exacted usury, kung wala siyang ninanakaw or nagnanakaw sa government, nor taken any increase, mataas na tubo, abusing din to, nag-aabuso ka ng mga tao, nag-aabuso ka sa trabaho mo, no? Naninirang puri ka kasi take an increase din yan para mag-increase yung kasikatan. But has withdrawn his hand from iniquity, tinanggal niya yung kanyang kamay sa kasalanan, and executed true judgment between man and man. At siya ay hindi level-headed person siya, hindi siya pumapanig sa unjust na mga pangyayari, kundi patas ang tingin niya sa mga tao. If he has walked in my statutes, kung siya ay naglalakad ng ayon sa kagustuhan ko, sabi ni Almighty Father, and kept my commandments faithfully, yung mga kautusan ko, sinusunod niya. Ang unang kautusan, mahalin si Almighty Father. Walang sasambahin kundi si Almighty Father lang, no? He is just, siya ay totoo, siya ay correct, siya ay righteous. He shall surely live, siya ay mabubuhay, says the Lord God. Etong he shall surely live, hindi ito yung habang buhay, tatanda ka hanggang 2,000 years old. Hindi. Yung live, yung soul mo, no? Kasi alam naman natin na ang body natin ay tumatanda, nagde-deteriorate, nagkakasakit, yung mga cells natin nag-mutate, nakukulangan ng nourishment, no? So, yung katawan natin namamatay. Pero, itong sinasabi ni Almighty Father na, he shall surely live. Yung soul niya ay buhay. No? Kaya nga, itong nasa Bible, hindi lang, kung magbabasa ka ng Bible na sinasabi ni Almighty Father, hindi lang ito na, ay, hindi naman ako ganito, hindi, ito yung mga eksaktong words, okay? Ito yung eksaktong words, pero may deeper meaning. Hindi ko ginagawa yung deeper meaning. Ha? Hindi ko inimbento yung deeper meaning nito. Kasi iintindihin natin mabuti. Lalawakan natin ang isip natin. Ihingi natin ng guidance ni Almighty Father. Para maintindihan natin kung ano ang ibig niyang sabihin dito. Ngayon, magiging mabubuhay siya. Hindi siya mamamatay. He shall surely live. O, baka sasabihin naman ito, hindi mamamatay dito sa mundo. Alam naman natin na hanggang 120 years lang ang maximum age dito sa mundo, di ba?
Pero in heaven, syempre, eternal life. Kaya hindi, he shall surely live, says the Lord God. If he begets a son who is a robber, pero kung nagkaanak siya ng isang magnanakaw, or a shedder of blood, or mamamatay tao, o hindi nyo alam to shedder of blood, no? Ay, nagsished ng blood, ay, mamamatay tao, ibig sabihin nito. Excuse, who does any of these things and does none of those duties, but has eaten on the mountains or defiled his neighbor's wife. So, ibig sabihin ito, hindi niya ginagawa yung kanyang responsibility as a follower of Jesus and follower of the covenant. At siya, but has eaten on the mountains, ibig sabihin prideful siya. Or defiled his neighbor's wife. Yung diudumihan niya yung sarili niya at gusto niyang pang magnasa ng ibang mga bagay. If he has oppressed the poor and the needy, itong poor and needy, hindi lang ito literal na poor and needy. May mga tao na kahit na mayaman sila, they are poor and needy. Ano yung poor and needy? Spiritually speaking, okay? May mga tao na low morale, kailangan ng help, na ano sila, depressed sila, okay? Kasi ang akala kasi ng tao, poor and needy, hindi mga mahihirap, wala naman ako kakilala mahihirap, tinutulungan ko naman mga mahihirap, binibigyan ko ng pera, binibigyan ko ng pagkain. Hindi lang ganon. Yung poor and needy, yung mga nangangailangan ng tulong, hindi lang ng financial, kundi pati na din yung pag may problems, mentally disturbed, or may disorder, or may depression, no? Kailangan nila rin ng tulong. Poor din sila in spirit. Okay? May mga poor in spirit na mga tao. Ngayon, ang gagawin natin yun, we will uplift them by sharing God's words. Robbed by violence. Ito, nagnanakaw, no? Iba-ibang klaseng pagnanakaw to. Iniisa-isa natin, ano? Isang oras na pala. Not restored the pledge. Nagpa-promise pero hindi ginagawa, ano? Gusto mong tumulong pero hindi mo ginagawa. Nakipag-commit ka pero hindi mo ginagawa. Lifted his eyes to the idols. O lifted his eyes to the idols. Yung idols, hindi lang to ang graven image, kundi or yung mga statues na akala natin ay yun lang ang idol. Ang idol ay minsan organization mo, mas inuuna mo pa yung organization mo na kahit mali ang ginagawa ng organization mo, yun ang susundin mo dahil yun ang sinabi ng organization mo. Yun ang idol. Okay? Maraming ibig sabihin. Maraming ibig sabihin itong sinasabi ni Almighty Father. Or committed abomination, nakagawa ng karumal-dumal. Yung lifted his eyes to idols, money din, no? Dahil sa pera, binenta mo na ang iyong pagkatao. Binenta mo na si Jesus. Binaliwala mo si Jesus. Dahil sa idols, gusto mong yumaman. Example, no? Halimbawa, sa entertainment industry, kahit Christian ka, gusto mong maging famous, kakanta ka ngayon ng bastos, magsasayaw ka ng bastos, maghubad ka ngayon ng bastos, sasayaw ka ng bastos, ipapakita mo yung mga katawan mo, no? So that's idolatry also. Kasi nga, in exchange for money and fame, ginagawa mo yon, mas pinaprioritize mo yun kaysa kay Almighty Father. Or committed abomination, gumagawa ng karumal-dumal. If he has exacted a share or taken increase, kung nandaya, no? May mga mandat ng scam ka ng mga tao, kontrata, sinira mo yung kontrata mo na nakipag-business deal ka, tapos tinutubuan mo pa,
tinubuan mo ng tinubuan. May mga ganong klaseng tao. Nakakita na ako ng ganong klaseng tao. Shall he then live? He shall not live. Kasi usually, karamihan, not usually, lahat ang root, lahat ng kasalanan ay pride, no? Kaya ka nagsisinungaling dahil may pride ka. Hindi, kailangan pagtakbang ko to. Kaya ka nagsisinungaling dahil sa pride. Okay? Shall he then live? Mabubuhay ba siya kung gumagawa siya ng kasalanan? He shall not live, sabi ni Almighty Father. If he has done any of these abominations, he shall surely die. His blood shall be upon him. Kaya nga, if we don't trust Jesus, we will surely die in our sins. On our own, hindi natin kayang isave ang sarili natin dahil makasalanan tayo. We need Jesus. Para maging maganda ang tingin sa atin ni Almighty Father, maging pure. Verse 14, if however, he begets a son, who sees all the sins which his father has done, and considers but does not do likewise, who has not eaten on the mountains, nor lifted his eyes to the idols of the house of Israel, nor defiled his neighbor his wife, has not oppressed anyone, nor withheld a pledge, nor robbed by violence, but has given his bread to the hungry, and covered the naked with clothing, who has withdrawn his hand from the poor and not received a surety or increase, but has executed my judgments and walked in my statutes. He shall not die for the iniquity of the father, he shall surely live. So, yung kasalanan ng tatay mo, nakita mo, hindi mo ginawa yung kasalanan ng tatay mo, kundi nabuhay ka ng maayos, sa paningin ni Almighty Father, just ang correct, righteous ka sa paningin ni Almighty Father, kahit makasalanan yung tatay mo ay, he will surely die, but you will live. You will surely live. Kasi, namuhay ka ng naayon sa gusto ni Almighty Father. Kaya, hindi tayo by group or by family na masisave. Ulitin ko hindi kapamilya ko tong si magaling mag-pray yung brother ko or your sister ko or your asawa ko, yung tatay, magaling mag-pray yan, masisave yung nanay ko, dala-dala niya ako, hihilahin ako ng nanay ko, hihilahin ako ng tatay ko, hindi ganon, isa-isa tayo, meron accountable tayo in our own actions, accountable tayo, walang lamangan, walang anuhan, walang gagawa tayo, sarili natin, magiging correct tayo sa paningin natin. Magiging correct tayo sa paningin ni Almighty Father dapat. Nagkakaintindihan. Kaya, alam ba, yung pastor namin magaling mag-pray. Dala na ako niyan kahit nagkakasala kami. Hindi totoo yun. Ha? Hindi totoo yun. Dahil isa-isa tayo. Kaya meron yung ang tawag dito, yung save, ano nga ba yun? Save. Hanapin ko nga. Yung once saved, always saved. Hindi yun totoo. Ha? Hindi yun biblical. Andito yung sagot na mababasa natin. Kasi ang ibig sabihin ng once saved, always saved, pag na-save ka na, ayan, kahit gumawa ka ng kasalanan, save ka pa rin. Mapupunta ka pa rin sa heaven. Hindi totoo yun. Kasi sinungalingan ni Satan yun. At kung ang tatay mo ay mahilig mag-pray, righteous kay Almighty Father, tama ang kanyang ginagawa, tapos ikaw mali ang ginagawa mo, hindi ka mapupunta ng heaven kasi iba kayo ng soul. Okay? Iba kayo ng ginagawa. Nagkakaintindihan tayo, no? Ako naman nakakaintindihan sa sarili ko. Sino ba mga kausap ko rin? Tingnan nga.
Hindi mo kilala. Verse 19, yet you say, why should the son not bear the guilt of the father? Tataka kayo, magtatanong kayo, bakit hindi dadali ng anak yung guilt or yung kasalanan ng tatay? Ang sagot, nandito na naman sa Bible, kaya magbabasa tayo. Because the son has done what is lawful and right, and has kept all my statutes and observed them, he shall surely live. Pero yung tatay, guilty, kasalanan, ayaw magpasakop kay Almighty Father, ayaw i-acknowledge Jesus Christ, he will surely die in his sins. Pero yung anak, kung righteous sa paningin ni Almighty Father, nagtatrust kay Jesus, he will live. Pero yung tatay, he will surely die. Sorry, baliktad yata yung pagkakasabi ko. The father will surely die kung mali ang kanyang ginagawa. Verse 20, the soul who sins shall die. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Naliwanag, no? Ang kaluluwa na nagkakasala. So, walang binabanggit dito na na mapupunta ka sa limbo rock, no? Shoot na agad sa Hades. Wala nang limbo rock. Wala nang hindi, may pag-asa pa na matay siya, ipagpe-pray natin para umakyat ang kanyang kaluluwa sa langit. Hindi ganon. There's a great chasm in between Hades and heaven. So, paano ka makakalipat? At hindi inaalaw ni Almighty Father yon. So, kaninong katuruan yon? Na pag ipagpe-pray mo para lumipat, makapunta ng langit, kahit patay na. Kaninong katuruan yan? Lies of the devil. Kasinungalingan. Wala tayong nababasa ganun dito sa Bible. Kung nandito sa Bible, acknowledge natin. Pero wala tayong nababasa eh. Hindi, sa human tradition yun. Tradition. Ayaw ni Almighty Father ang tradition. I hate your tradition. Sabi ni Almighty Father. Di ba nabasa natin? Nakalimutan niyo na ba? Ayaw ni Almighty Father ng tradition. Ang gusto ni Almighty Father, yung mga sinasabi niya. Yung sinusunod natin. Hindi yung tradition. The son shall not bear the guilt of the father, nor the father bear the guilt of the son. The righteousness of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself. Dala-dala natin, accountable tayo kung anong ginagawa natin. Yung tatay, accountable sa kanyang ginagawa. Yung anak, accountable sa kanyang ginagawa. Ikaw, accountable ka sa iyong ginagawa. Ako, accountable dito ko sa aking ginagawa. Pag mali ang ginagawa ko, Hades. Pag tama ang ginagawa ko sa paningin ng Almighty Father, I will surely live. Pag ikaw, mali ang tingin ni Almighty Father sa ginagawa mo, you will surely die in your sins. But if you trust Jesus and the Almighty Father, magiging righteous, you will surely live. Halimbawa, mag-asawa. Hindi rin by group, no? Mag-asawa kami, magkapareho kami ng pareho kami ng pananampalataya, pareho kami ng buhay. Hindi. Iba yung experience ng asawa mo, ibang experience mo, ibang decision ng asawa mo, ibang decision mo. May sarili kayong utak, di ba? Kahit mag-asawa kayo, may magkaiba kayong utak, magkaiba kayo ng ginagawa. No? But if a wicked man turns from all his sins which he has committed, keeps all my statutes, and does what is lawful and right, he shall surely live. He shall not die. Pero pag isang taong salbahe, nagbago, pinagtiwalaan si Almighty Father, ikinip niya yung commands ni Almighty Father at saka ni Jesus, that person will surely live. He shall not die. Kahit na wicked siya nung una, kahit napakasama niya, may mga pinatay siyang tao, serial killer siya, rapist siya na pumatay ng mga bata. Ngayon, pag humingi siya ng tawad kay Almighty Father, papatawarin siya ni Almighty Father.
Pag nagbago siya, ikinip niya lahat ng statutes ni Almighty Father. Naging righteous sa paningin ni Almighty Father because of Jesus Christ. Masasave ang tao na yon in heaven. May mga tao na galit, no? Bakit masasave yan? Serial killer yan. Bakit masasave yan? Pumatay ng bata yan. Pedophile yan. Pumatay ng bata yan. Pag si Almighty Father nagpatawad ng kasalanan ng tao, malinis lahat ang tingin ni Almighty Father because of Jesus Christ. Ngayon, yung mga tao naman na yun na nagagalit, sila ngayon ang may kakaroon ng kasalanan kay Almighty Father. Kasi, yung tao, nagbago na, pero nagagalit ka. So, ikaw ngayon ang may kasalanan kay Almighty Father. Ikaw ngayon ang mapupunta sa impyerno. May mga ganong klaseng tao nakita ako. Sasabihin niya, hindi na justifiable kasi may pinatay siya. May pinatay siya pero nagsisi siya. Ikaw din nakapatay ka rin. Pag sinasabi mo na nakapatay siya, pinapatay mo na rin yung tao through your words. You are also killing that person through your words. Even if it's not literal that you're murdering the person, but through your words, you're killing the person already. And that's murder. So ngayon, kahit sinasabi mo na Christian ka, pero you're maligning people, you will go to Hades. Verse 22, none of the transgressions which he has committed shall be remembered against him. Kakalimutan ni Almighty Father lahat ng kanyang kasalanan. Kahit marami pa siyang napatay. Kahit marami pa siyang nasirang buhay na tao. Kakalimutan ni Almighty Father. Ganon kabait si Almighty Father. Kasi lahat tayo naman makasalanan. All of us are sinners. But some don't acknowledge their sins. Lahat tayo pantay-pantay. Madumi tayo sa paningin ni Almighty Father. Walang lamangan. So kung ito na tao na to na nakapatay, ang dami niyang kasalanan, pinatawad ni Almighty Father, tayo pa kaya? That's the point there. Tayo pa kaya na mapapatawad din tayo sa ating mga kasalanan? We will be forgiven of our transgressions. Ituloy natin None of the transgressions which he has committed shall be remembered against him. Because of the righteousness which he has done, he shall live. Correct ang kanyang buhay. Namumuhay ng correct in the eyes of God. He changed his ways through the power of Jesus. Because Jesus changes lives. Do I have any pleasure at all that wicked should die? Tanong ni Almighty Father. Am I happy when wicked people die? Do I celebrate if wicked people die? Says the Lord God, and not that he should turn from his ways and live. Sabi ni Almighty Father. Nag-celebrate ba ako? Natutuwa ba ako? At kung magiging mag-iiba ba ang kanyang at kung binago ba niya, hindi pa siya nagbago ng buhay, matutuwa ba ako nun? Kung hindi ba siya, and not that he should turn from his ways and live, saan mas matutuwa ako? Sabi ni Almighty Father.
So verse 24, but when a righteous man turns away from his righteousness and commits iniquity, and does according to all the abominations that the wicked man does, shall he live? Ito naman, another example, but it's the other way around. A righteous man turning away from his righteousness and doing bad things, commits iniquity, commits sin, and does according to all the abominations that the wicked man does, shall that person live? Tanong ni Almighty Father, mabubuhay ba ang tao na yon? If a righteous man commits iniquity, just like a wicked man does, shall that person live? Ang sagot ni Almighty Father, all the righteousness which he has done shall not be remembered. Lahat ng mga tama na ginawa natin, kakalimutan ni Almighty Father. Hindi maaalala. Ang maaalala yung kadumihan. Because of the unfaithfulness of which he is guilty and the sin which he has committed, because unfaithfulness. At sa kasalanan na nagawa niya, because of them, he shall die. So, we can see the difference, no? A wicked man turning away from sins and becoming righteous in the eyes of God, that person will live. But if a righteous man commits sin and becomes unfaithful to the Almighty Father, that person will die, even if he was righteous at first. Kaya once saved, always saved is not real. It's not true. It's a lie from Satan. Kaya, if we are righteous in the eyes of God, we should continue to be righteous in the eyes of God. If we are wicked, then we should turn from our wicked ways and be righteous in the eyes of God, so that we will live. Otherwise, we will die in our sins. Verse 25, yet you say, the way of the Lord is not fair. May mga tao nagsasabi na, hindi fair. Bakit ganon? Ang dami niyang kasalanan na, pinatay niya yung ganyan. Serial killer yan na. Hindi, it's not fair. People will say that. And the Lord knows that people will say that. That's why He mentioned it here. Hear now, Israel, O house of Israel, is it not my way which is fair? Makinig kayo, mga tao. Di ba ang way ko o ang pamamaraan ko ang tama at patas? At yung pamamaraan at gawa ninyo, yun ang hindi patas. Sabi ni Almighty Father, when a righteous man turns away from his righteousness, commits iniquity, and dies in it, it is because of the iniquity which he has done that he dies. Kaya siya namatay, it's because of the sin, the iniquity, at yung righteous works that he did will never be remembered again. Okay? Again, when a wicked man turns away from wickedness which he committed and dies and does what is lawful and right, he preserves himself. So, yung wicked man, if he asks God for forgiveness, he will live. Even if he did unfathomable things to people, that person will live. If he asks Jesus for forgiveness. Verse 28, because he considers and turns away from all the transgressions which he committed, he shall surely live, he shall not die. So, I'm gonna repeat it again, that die here means second death. Okay? So, because we will all die.
Our physical body will deteriorate, will get old. So all people die. But the die here that the Almighty Father had meant, it means the second death, which is in Hades. Verse 29. Yet the house of Israel says, the way of the Lord is not fair, O house of Israel. Is it not my ways which are fair, and your ways which are not fair? Therefore, sabi ni Almighty Father, I will judge you, O house of Israel, everyone according to his ways. So, lahat tayo, we will be judged according to our ways, according to what we did. For the wages of sin is death, and unless we trust in Jesus, we will surely die. Kaya nga sa last days, no, yung graduation natin, lahat tayo doon, lahat na ng mga naging tao, sama-sama na. So malaking lugar yon, kasya tayo doon. Pero syempre, yung mga nasa Hades, hindi sila pwedeng makimingle sa mga tao na nasa heaven. Yun ang masaklap doon. Makikita nila yung mga tao na nasa heaven, getting the inheritance from the Almighty Father and Jesus Christ, to rule with Jesus Christ in heaven. Tapos, yung mga nasa Hades naman, what they will get is the lake of fire. Therefore, I will judge you, O house of Israel, everyone according to his ways, says the Lord God. Repent and turn from all your transgressions. Maghingi kayo ng tawad. Tanggalin nyo yung mga kasalanan. Humingi kayo ng tawad. Talikdan ninyo, talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan. Nang sa ganon, so that iniquity will not be your ruin. Nang sa ganon, yung kasalanan ang hindi makakasira sa inyo. Dahil sinisira kayo ng kasalanan. Ang kasalanan ang sumisira sa inyo. Cast away from all the transgressions which you have committed. Cast away. No? Layuan, umalis. Get rid of yourselves of iniquities and transgressions na nagawa ninyo. And get yourselves a new heart and a new spirit. Kumuha kayo ng bagong puso at bagong spirit. Kasi ang puso natin madumi. Kailangan natin ng new heart and new spirit. Saan natin makukuha yung new heart? Kay Jesus Christ. And new spirit. For why should you die, O house of Israel? Bakit kailangan mong mamatay, O house of Israel? Kayong mga tao, bakit nyo kailangan mamatay? For I have no pleasure in the death of one who dies. Hindi ako natutuwa pag namamatay kayo. Yung ibig sabihin din ni Almighty Father, hindi ako natutuwa pag napupunta kayo sa Hades. Says the Lord God, therefore turn and live. Kaya nga, ini-encourage tayo ni Almighty Father, minomotivate niya tayo, tinutulungan niya tayo lahat-lahat na para mabuhay tayo. For us to live with Him in heaven. So that we will not die. Kaya ipinadala niya si Jesus Christ so that we will not die. Kasi si Jesus Christ ang Savior and Redeemer natin. Si Jesus ang way, the truth, and the life. Siya yung path na dadaanan natin, si Jesus Christ. Para mabuhay tayo. Kaya ibinigay niya si Jesus Christ dahil sa pagmamahal niya. Hindi natutuwa si Almighty Father pag may napupunta sa atin sa Hades. Sa realm of the dead, hindi natutuwa si Almighty Father. Nasasaktan siya, nalulungkot siya. Hindi siya, nababasa ba ninyo? Hindi,
Kasi akala ninyo, natutuwa si Almighty Father, matatapon yung mga tao dahil sa kanilang kasalanan, itapon nyo sila sa impyerno. May mga ganang klaseng tao. Christian yan. Itapon nyo sila, tupukin nyo sila, ganun, no? Lord, tupukin niyo po sila, lamunin sila ng lupa, ipadala ninyo ang inyong apoy para sila ay masunog at mapunta sa impyerno. Ayaw ni Almighty Father mapunta sa impyerno ang mga tao. Mahal niya ang mga tao. Ano ba ang itsura natin? Ba't niya tayo mahal na mahal? Sino ba tayo? Hindi ko rin maintindihan si Almighty Father kung ba't mahal na mahal niya tayo. Pero nagpapasalamat ako dahil mahal na mahal niya tayo. Ano bang meron tayo? Ba't niya tayo mahal? Mahal niya tayo dahil siya ang gumawa sa atin, siya ang nagbigay sa atin ng hininga. Kahit makasalanan tayo, tanggap niya tayo, basta lang talikdan natin, turn away from our wickedness, from our transgressions, from sins. Kasi, para makasama niya tayo, kasi ang Father natin is holy. He's pure. Hindi niya tayo pwedeng makasama kung madumi tayo. Hindi siya makakalapit sa atin. Gusto niya tayong lapitan, gusto niya tayong yakapin, gusto niya, anak, nandito ka na sa bahay ko. Well done, my good and faithful servant. Andito ka na sa bahay ko. Oh, family tayo dito, anak. Anak, kilala mo ko. Kilala kita. Mahal na mahal kita, anak. Matagal na kitang hinihintay. Ako yung nagbantay sa'yo nung pinapanganak ka, nung nandito ka sa heaven. Alam ko, ayaw mong pumunta ng lupa. Alam ko. Alam ni Almighty Father ang lahat. Hindi pa kayo nagtataka pag pinapanganak yung baby, umiiyak. Ayoko dito, ba't ba ako pinanganak? No? Ba't kaya umiyak yung baby? Hindi na yung paglabas ng baby, nakangiti siya. Yes. Hindi ka ano. Pag pinanganak yung baby, nasa subconscious siguro ng baby, ba't ako nandito? Ayoko dito. Alam ko tong mundo na to, magulo tong mundo na to. Tapos habang lumalaki tayo, nagkakaedad tayo, nasasanay tayo sa kasalanan, nasasanay tayo sa mga tao dito, na-enjoy na natin yung kasalanan, na-enjoy na natin yung mundo na to. Yeah, palalim ng palalim ang ating mga nagiging kasalanan. Pero, hindi tayo pinapabayaan ni Almighty Father. Gusto niyang maalala natin siya. Kaya, nagpapadala siya ng mga prophets. Ipinasulat sa Bible. Pinadala siya si Jesus. Tulong-tulong ang mga anak niya. Para ipakilala sa atin si Jesus. So, kaya nga, itong Bible, kung ano ang words dito, ito pa rin ito, kasi ito ay Word of God. Salita ng Diyos to. Salita ng tatay natin. Dahil sa kanyang pagmamahal. Kaya wag tayong mawala ng pag-asa. So, ikakwento ko na naman sa inyo na tayo, no, ay ginawa ni Almighty Father as flames of fire. Di ba nabasa natin sa Hebrews? The messengers, wind, and servants, flames of fire. So, tayo na nasa heaven tayo, flames of fire tayo. Tapos nung pinapanganak tayo, nagkaroon si Adan at si Eva, nagkaanak, yung flames of fire, naging tao. No? So maraming ginawa si Almighty Father na flames of fire. Nasa heaven, iniintay pa na maging tao lahat. At pag naging tao, nag-matured,
na nakaranas ng trials and sufferings dito at napagtagumpayan nyo, nagtiwala kay Jesus, nalinis ng blood of Jesus, makakabalik na ulit tayo sa tatay natin. At yung pinaka reward is to rule with Jesus in heaven. Pero ako, kahit hindi na ako to rule with Jesus in heaven, gusto ko lang makasama yung tatay ko. Gusto ko lang makasama si Jesus. Yun lang gusto ko. Kahit hindi na ako mag-rule, ayaw ko. Doon na ako sa tatay ko. Ibinibigay ko na ang pag-rule kay Jesus. Dahil, pero inheritance talaga natin yun na to rule with Jesus in heaven. Dahil nga, pantay-pantay tayo sa paningin ni Almighty Father. At sinishare ni Jesus yung kanyang blessings na binigay sa kanya ni Almighty Father sa atin. Dahil kinoconsider niya tayo na mga brothers and sisters niya. Kinoconsider niya tayong mga kaibigan. So, ang tunay na bahay natin, nasa heaven, kay Almighty Father. Si Jesus, ang way natin to the Almighty Father. Kaya hindi natin dapat baliwalain si Jesus. Dahil si Jesus nagpapatawad siya ng kasalanan ng tao at siya ang nagpakilala sa atin kay Almighty Father. At sa last day, sa end of times, yung kingdom ni Jesus Christ, it'll stand forever. Bigay ni Almighty Father yun kay Jesus Christ. Dahil kay Jesus Christ, masisave tayo. Bigay ni Almighty Father yun kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ang rock, no? Ang cornerstone, the builders rejected has become the cornerstone. Matibay, matatag, strong, faithful and true. Si Jesus Christ. So ang gagawin natin every day, we pray, we talk to Jesus, and to our Father, and read the Bible. You can read the Bible naman on your own, no? Uunahan nyo na ako na pagbabasa ng Bible sa Ezekiel chapter 19. No? Kung gusto nyo idire-diretso nyo na, no? Maiintindihan natin ang Bible kahit hindi tayo nakapag-aral sa isang Bible school. Kahit hindi tayo nagbayad sa isang Bible school, maiintindihan natin kasi ang salita ng Diyos ay libre. Walang bayad ang salita ng Diyos. Hindi na mabayaran ang knowledge and wisdom from the Holy Spirit. Hindi na mabayaran. Gift yun sa atin ng tatay natin. So that we may also share it to other people. Without asking anything in return. Kasi si Almighty Father, wala siyang hinihingi sa atin. Ang gusto lang niya, we trust Jesus and we trust Him fully. That's what He wants. Ganon din si Jesus. Walang hinihingi sa atin. Kasi mayaman si Jesus, mayaman si Almighty Father. Anong ibibigay natin? Anong kaya natin ibigay kay Almighty Father at kay Jesus na wala siya? Pera, bibigay nyo? Tithes, ibibigay? Na kay Jesus na lahat. Na kay Almighty Father na siya nga ang creator ng mundo. Ano pang may bibigay natin? Soul natin kay Almighty Father. Tayo, anong maibibigay natin? Ang pagmamahal natin, yung tiwala natin, ang
pagpupuri natin sa pangalan ng tatay natin, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Pupurihin natin, pasasalamatan natin, i-glorify natin. Laging tatandaan, no, na lahat ng bagay na ginagawa ni Almighty Father, it's for us because He loves us. Thank you, and God loves us all so much.